Melissa, ikinalulungkot ko ang nangyari sa asawa mong si Franco. Ngayon pa talaga siya na wala kung kailan may anak na kayo. Isang inosenteng buhay na naman ang nasawi nang dahil sa mga aswang na yan. Hindi ito dapat nangyari sa asawa ko. Ang sabi ko naman sa kanya noon pa, itigil niya ng pagtugis sa mga aswang. Mamuhay na lang kami ng normal. Dahil may anak na kami. Kaya ayoko na sanang ilagay pa niyang sarili niya sa peligro. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Alam mo naman ang dahilan ng asawa mo kung bakit patuloy niyang tinutugis ang mga aswang. Kahit gaano ito kadelikado, gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid niyang pinatay ng aswang noon. Gusto niyang makapaghiganti. Kaya nga naging isa siya sa mga pinakamagaling na miyembro namin. Pero bakit siya namatay? Paano siya natalo ng aswang sa pagkakataong to? Ang tagal niya nang nakikipaglaban sa mga aswang. Pero bakit siya namatay ngayon? Mag-isa lang siya nung sinugod siya ng mga aswang. Pinagtulungan siya ng mga ito hanggang sa hindi na siya makalaban. Kaya sa kabila ng lakas at galing ni Franco, natalo pa rin siya ng mga ito. Nakakalungkot lang isipin na hindi na niya may pagpapatuloy ang misyon niya. Ako ang magpapatuloy. Anong ibig mong sabihin? Ako ang magpapatuloy ng misyon ng asawa ko, Mang Crispin. Hindi lang yon. Ipaghihiganti ko rin siya. Sisiguraduhin kung makakamit ko ang hustisya sa pagkamatay niya. Melissa, hindi mo alam ang sinasabi mo. Masyadong mapanganib na kalaban ng mga aswang. Kung ganon, tulungan niyo po akong matutunan ang lahat ng dapat kong matutunan. Turuan niyo ako kung paano makipaglaban sa mga aswang. Pero, Mang Crispin, kayo rin ang nagturo kay Franco, di ba? Ituro niyo po sa akin ang lahat ng nalalaman niyo. Pangako, hindi ako magiging sakit ng ulo niyo. Mabilis akong matuto. pero wala pang babae sa grupo namin. Mga manunugis ng aswang. Pues, ako ang magiging unang babae na kasapi niyo. Wala naman po sa kasarian ang pakikipaglaban sa kasamaan. Paano ang anak niyo ni Franco? Masyado pang bata ang anak niyo. Bilang isang ina, hindi ko magagawang pabayaan ang anak namin. Pero desidido rin po akong ipaghiganti ang nangyari sa asawa ko, Mang Crispin. Kaya sige na po, nakikiusap po sa inyo. Tulungan niyo po ako. Kung hindi ko na talaga mapapago pa ang isip mo, sige, tuturuan kita. Pagkalibing na pagkalibing ni Franco ay sisimulan na natin ang pagsasanay. Handa na po ako. Dapat lang. Dahil hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel na Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lamang akong Melissa at nagsimula akong makinig sa mga kwento niyo noong nakaraang taon. Hanggang sa naisipan kong ipadala sa inyo ang sarili kong nakakatakot na karanasan. Nangyari ito noong 30 anyos pa lamang ako, taong 2001, sa isang maliit na nayon sa Mindoro. Miss Anne, mula nung naging biyuda ako ay ginugol ko ng atensyon ko sa aking anak at sa trabaho ko bilang tindera ng mga isda sa palengke. Pero ang hindi alam ng nakararami, nagsasanay din ako bilang manunugis ng aswang, kagaya ng namayapa kong asawa. At sa loob ng 1 taon ay naging mahusay ako sa pakikipaglaban at nakapatay na ng maraming halimaw. Pinagtibay ako ng masakit kong karanasan, kaya't naging determinado kong puksain ang mga alagad ng dilim. Ginabi na ako ng pag-uwi. Ang tumal naman kasi ng benta ngayon. Akala ko talaga, hindi ko na mauubos sa mga paninda kong isda. Oh, aswang. Ayaw pa rin talagang tumigil ng mga halimaw na yan. Ang aga pa. 7:00 pa lang ng gabi.
Pero heto't gusto nang sumalakay. Gutom na siguro. Pues, pagsisisihan niya na dumayo siya rito. Akong makakalaban niya. Ilang saglit lang ay nakita ko ang isang babaeng tumatakbo. Pawisan ito, hinahabol ang hininga at bakas ang takot sa mukha. Huminto siya nang makasalubong ako at humingi ng tulong sa akin. Pinatay daw ng aswang ang alaga nitong aso at siya naman ang isusunod. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Diyan ka lang sa likod ko. Huwag kang lalayo. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa dala kong patalim. Benditado ito at siyang ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang isang nakapangingilabot na nilalang na lumabas mula sa madilim na kakahuyan. Malaki ang bulto nito, kulay itim ang mabuhok na katawan, matalim ang mga mata, matalas ang ngipin, at mahaba ang itim na mga kuko. Naliligo pa ito sa dugo ng huli nitong biktima at tumutulo pa ang laway na parang nagugutom pa rin. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mong halimaw ka. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Buong tapang akong tumakbo palapit sa direksyon ng aswang at sinubukan itong saksakin. Pero mabilis namang nakaiwas ang aswang sa pag-atake ko. Ito naman ngayon ang sumubok na sugurin ako, pero napaghandaan ko ng pagkilos niya. Kaya naman nakaiwas din ako. Sa wakas, natamaan rin kita. Umpisa pa lang to. Nagpatuloy ako sa pagsugod sa kanya hanggang sa sunod-sunod lang pagtama ng patalim ko sa kanyang katawan. Natamaan siya sa magkabilang braso, dibdib at tiyan. Sa ilang beses kong pakikipaglaban sa mga aswang, kahit papano'y nagawa ko ng kabisaduhin ng mga kilos nila. Kaya alam ko na kung kailan ako susugod. Ilang sandali pang lumipas at napansin kong nanghihina na ito. Maraming beses na rin kasi itong natamaan ng aking benditadong patalim. Kaya naman, nang mapansin kong wala nang kalaban-laban ng aswang, hinawakan ko ito mula sa likod at walang pag-aatubiling sinaksak ito sa leeg. Patay ng aswang. Ligtas ka na. Miss Anne, umabot sa puntong hindi na ako nakakaramdam ng takot pag nakakaengkwentro ng aswang. Natatabunan kasi ng galit ko ang takot na dapat ko sanang maramdaman. Tuwing may nakikita akong aswang ay naaalala ko ang nangyari sa asawa ko. Napuno ng puot ang aking loob at ang gusto ko lang talaga ay makaganti. Salamat po sa pagbisita, Mang Crispin. Hindi ko po inaasahan ang pagpunta niyo dito ngayong umaga. Naisipan ko lang kumustahin kayo rito. Hindi rin naman ako magtatagal dahil alam kong magtitinda ka pa ngayon sa palengke. Maayos naman po ang kalagayan namin dito. Mabuti na lang. Nandito ang pamilya ng asawa ko para bantayan ang anak ko. Malaki ang naitutulong nila sa akin. Oo nga eh. Masaya ako at may mga tumutulong sa iyo. Alam kong hindi madali ang lahat ng to para sa iyo. Opo. Lalo na't may ginagawa rin akong misyon. Melissa, ayaw mo pa bang itigil ito? Nag-aalala ako sa iyo. Desidido na po ako. Sa katunayan, may napatay na naman akong aswang kagabi. Ang ilan mo na ba yan? Mula noong tinuruan kita, marami ka nang napatay na aswang. Nakakamangha ang lakas at galing mo. Alam kong pinagtibay ka ng kagustuhan mong makamit ang hustisya. Pero Hayaan niyo na lang po ako. Pangako, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko. Nagdodoble ingat naman po ako sa tuwing nakikipaglaban ako. Isa pa, gumagaan ang pakiramdam ko kapag nakakapatay ako ng aswang. Pakiramdam ko kasi na ipaghihiganti ko ang asawa ko sa ganitong paraan. Kagaya ng dati, hindi na lang sumagot si Mang Crispin. Tinapik na lamang niya ang balikat ko at pinaalalahanan ako na mag-ingat palagi. Alam kasi niyang
Wala na siyang magagawa o masasabi para baguhin ang isip ko. Desidido na talaga akong gawing misyon sa buhay ang pagpuksa sa mga aswang. Pagkatapos naming mag-usap ay inihabilin ko na ang anak ko sa aking mga biyenan na nakatira lang sa tabi ng bahay namin. Sinabayan na rin ako ni Mang Crispin sa paglalakad papunta sa palengke. Kailan po bang susunod na misyon ng grupo natin? Malapit na. May mga kailangan lang akong ihanda upang makasigurong kompleto ang mga armas natin. Alam mo naman, mahirap sumugod sa kuta ng mga aswang nang hindi handa. Tama po kayo dyan. Isa pa, kailangang siguraduhin muna natin kung totoong kuta ba talaga ng mga aswang yung nakita natin sa kagubatan. Baka kasi patibong na naman nila yon. Kagaya nung nangyari nung nakaraang buwan. Mabuti na lang, nagawa natin silang labanan ng walang namamatay. Salamat sa iyo. Isa ka sa mga pinakamalaki ang naitulong sa labanan na yon. Ilang aswang na rin ang napatay mo noon. Ginawa ko lang po ang lahat ng makakaya ko para sa grupo natin. Tunay na nakakamangha ang lakas at galing mo, Melissa. At ang mas maganda sa iyo, hindi ka lang umaasa sa lakas mo. Nag-iisip ka rin bago kumilos. May mga sarili kang paraan upang masigurong mananalo ka sa laban. Ganito po ako kadeterminadong ipagiganti ang asawa ko. At gusto ko rin talagang ipagpatuloy ang misyon niya. Sino bang mag-aakala na ang simpleng tindera ng isda na katulad mo ay manunugis pala ng aswang sa gabi? Wala sigurong kaalam-alam ang mga suki mo tungkol sa sideline mo. Sinabi niyo pa. Sinadya ko talagang ilihim ang lahat ng tungkol dito. Mahirap na. Baka may aswang pa na makarinig at puntiryahin ako. Tunay ngang mahusay ka. Ang lahat ng bagay ay pinag-iisipan mong mabuti. Normal lang po ang araw na yun para sa akin. Kagaya ng nakagawian, pumunta ako sa pwesto ko sa palengke at nagtinda ng mga isda. Nakipagbiruan pa ako sa mga kapwa ko tindera na walang kaalam-alam sa mga ginagawa ko tuwing gabi. Hanggang sa bandang 3:00 ng hapon ay may hindi inaasahang bisita ang pumunta sa pwesto ko sa palengke. Kuya Wancho, ano ginagawa mo dito? Binibisita ka. Dito na ako dumiretso kasi alam kong wala ka sa bahay niyo ng ganitong oras. Napangiti ako nang makita ang panganay kong kapatid na si Kuya Juancho. Medyo naasiwa akong tingnan siya sa loob ng palengke dahil hindi nababagay doon ang kanyang magandang kasuotan. Nakapang office attire pa siya at mukhang galing pa sa trabaho niya bilang isang engineer. Oh, bakit parang hindi ka masaya makita ako? Hindi mo ba ako na-miss? Sige ka, magtatampo ako sa'yo. Kuya, ang arte mo. Baka nakakalimutan mong 40 anyos ka na. Nagsalita naman tong 30 anyos kong kapatid. Talaga lang kung hampasin kaya kita nitong paninda kong isda. Uy, wag naman. Sayang yan. Sa aming magkakapatid, kay Kuya Juancho lang talaga ako close. Mula pagkabata namin ay sobrang bait niya kasi sa akin. Kahit nung yumaman na siya ay hindi niya ako kinalimutan kahit kailan. Pag hindi siya busy ay binibisita niya ako sa bahay at nag-aabot ng konting tulong sa akin kahit na tinatanggihan ko ito dahil nahihiya ako. Pasensya ka na't hindi ako nakarating sa lamay ni Franco ha. Nasa Japan kasi ako noon para sa isang business trip. Pagka-uwi ko naman ng Pilipinas, naging busy naman ako sa mga new projects. Kaya ngayon lang din kita nabisita. Okay lang kuya. Naiintindihan naman kita eh. Nakuha mo ba yung pinadala kong pera? Oo. Naiya nga ako sa iyo eh. Hindi naman na kailangan yun. Pero salamat pa rin kuya. Malaking tulong sa amin ang pinadala mo. Asus, ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin. Sobrang saya ko po na nakita kong muli si Kuya Juancho. Close po talaga kami sa isa't isa at malaki ang tiwala at respeto ko sa kanya. Kaya naman nahirapan akong sagutin siya nang sabihin niya sa akin
na gusto niya raw akong isama sa pag-uwi niya sa aming nayon. Kuya, Sige na, sumama ka na. Ang tagal na nating hindi nakakauwi doon. Isa pa, fiesta naman eh. pero Kung inaalala mo ang trabaho mo dito sa palengke, akong bahala sa'yo. Babayaran ko ang kikitain mo sa isang araw. Dodoblehin ko pa. kuya, alam mong hindi lang ito tungkol sa pera. Sa totoo lang, nahihiya ako makasama ang mga kapatid ko. Ako lang kasi ang hindi successful sa amin. Engineer si Kuya Juancho at mataas ang posisyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang ate Divina ko naman ay successful businesswoman din. Hindi nga lang kami close mula pa noon at matagal na rin kaming hindi nagkikita. Pero bukod dito, isang bagay talaga ang pumipigil sa akin na umuwi. Tungkol ba ito sa away niyo ni Nanay Luz? Alam mo namang galit sa akin, kuya eh. Magagalit yun pag nakita kong umuwi sa bahay. Ano ka ba? Ang tagal na nun. Sigurado akong matagal ka nang napatawad ni Nanay. Isa pa, eto na rin siguro ang tamang pagkakataon para magkaayos na kayo. Si Nanay Luz ang umampon sa aming magkakapatid mula nung naging ulila kami. Sinalakay ng aswang ang bahay namin na naging dahilan ng pagkamatay ng aming mga magulang. Hinding-hindi ko makakalimutan ang malagim na gabing yon sa buhay namin. Nabalot kami ng takot noon at akala namin ay mamamatay na rin kami. Mabuti na lang at may mga dumating para saklolohan kami. At sa awa ng Diyos, dumating din sa buhay namin si Nanay Luz at sinigurado niyang hindi kami magkakahiwa-hiwalay. Kahit na may pagkastrikta siya, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil pinalaki niya kami at inalagaan. Alam kong masama ang loob niya sa akin dahil nakipagtanan ako kay Franco. Ang gusto niya kasi makapangasawa ko ng mayamang lalaki. Pero anong magagawa ko? Si Franco talagang mahal ko eh. Nangyari nang nangyari. Tsaka maraming taon na rin ang nakalipas. Sigurado akong hindi na siya galit sa'yo. Bakit hindi mo siya kausapin? Humingi ka lang tawad at ipaliwanag mo rin sa kanya ang desisyon mo. Malay natin, sa pagkakataong ito ay mas maintindihan ka niya. Hindi ko alam kung paano nagawang baguhin ni Kuya Juancho ang isip ko. Habang pinapakinggan ko kasi siya, ay napagtanto ko na panahon na rin siguro para ayusin ko ang relasyon ko sa aming ina. Kaya sa huli, pumayag na ako. Talaga? Oo kuya, sasama ako sa iyo sa pag-uwi mo sa nayon. Haharapin ko na si nanay. Masaya akong marinig yan. O paano? Susundin kita bukas sa bahay niyo ha? Magdadala ako ng kotse. Sige kuya. Kagaya ng napagkasunduan namin, maaga akong sinundo ni Kuya Juancho kinabukasan. Hindi ko na dinala ang anak ko dahil hindi ko pa naman alam kung ano ang aabutan ko sa bahay. Walang kasiguruhan na magiging maayos nga ang lahat sa amin ni nanay. Kaya iniwan ko muna ang anak ko sa mga biyenan ko. Pumayag naman sila at natuwa pa na magkakaroon na daw ako ng pagkakataon para ayusin ang relasyon ko kay Nanay Luz. Maswerte ka sa mga biyanan mo. Ang babait nila. Sobra. Ipinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na binigyan niya ako ng mababait na biyanan. Ang laki ng naibibigay nilang tulong sa akin sa pagpapalaki ng anak namin ni Franco. Alam mo naman, ang hirap ng buhay ng isang single mom na tulad ko. Oo. Alam kong hindi madali ang lahat ng to para sa'yo. Kaya proud na proud rin ako sa'yo eh. Habang nasa biyahe ay walang humpay ang kwentuhan na tawanan namin ni Kuya Juancho. Matagal din kasi mula nung huling beses na nagkausap kami ng matagal. Likas na mapagbiro talaga si Kuya at lagi akong inaasar. Kaya naman sobrang ingay talaga naming dalawa pag nag-uusap. Ay, ang sarap sa pakiramdam na makatawa ulit ng ganito. Puro stress na lang kasi ang kaharap ko sa trabaho eh. Naku kuya, kung alam mo lang, ngayon lang din ulit ako nakatawa ng ganito. Salamat sa iyo ah.
Sinusubukan ko lang tanggalin ang kaba mo kahit papano. Masyado bang halata na kinakabahan ako? Hindi naman. Pero dahil kilalang na kita, alam ko kaagad na kinakabahan ka sa muli ninyong pagkikita ni Nanay. It's been so many years and I can't blame you kung kinakabahan ka ngayon. Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari eh. Pero umaasa ako na hindi na siya galit sa akin. Ako rin. Umaasa ako magkakaayos sa kayong dalawa. Sayang din naman kasi. Alam naman natin kung gaano kayo ka-close sa isa't isa. Naalala ko na naman ang rason kung bakit malayo ang loob ni Ate Divina sa akin. Pakiramdam kasi niya ay ako ang paborito ni Nanay Luz mula noon kaya galit siya sa akin. Maging ang nag-iisang totoong anak ni Nanay Luz na si Kuya Andres ay malamig din ang pakikitungo sa akin. Sa totoo lang, hindi rin naman talaga naging close sa aming tatlo si Kuya Andres. Pakiramdam kasi namin ay hindi siya masaya na kinupkup kami ni Nanay Luz. Kuya, ano yun? Ang alin? Ihinto mo muna ang kotse. Tingnan natin kung anong pinagkakaguluhan nila dyan sa bakanting lote. News reporter ka ba? Kuya naman eh. Sige na, ihinto mo na. Sige na nga. Pagbibigyan ko ng bunso naming osyesera. Ano kaya nangyayari dito? Ba't ang daming tao? May mga pulis at ambulansya pa. Nakipagsiksikan kami sa gitna ng maraming tao at namilog ang mga mata ko sa tumambad sa amin. Isang matandang lalaki ang nakahandusay sa bakanteng lote. Dilat ang mga mata nito at nakabukas ang bibig. Wakwak ang dibdib at tiyan ng matanda. Halos wala nang natira sa laman loob nito. Naliligo ito sa sariling dugo at nilalangaw na. Diyos ko, sinong may gawa nito? Aswang. Anong sabi mo? Aswang ang may gawa nito. Miss Anne, nanginig ang mga kamay ko at pinagpawisan ako ng malamig habang pinagmamasdan ng bangkay ng pobreng matanda. Biglang bumalik sa isip ko ang gabi na natagpuan namin ang bangkay ng asawa ko sa kagubatan. Ganon din kasi ang itsura niya pagkatapos patayin ng aswang. Naramdaman ko na parang babaliktad ang sikmura ko kaya naman nagmadali akong tumakbo palayo. Pero bago pa man ako nakabalik sa kotse ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Anong nangyayari sa'yo? Masama bang pakaramdam mo? Kuya, umalis na tayo dito. Bakit ka umiiyak? Melissa, ano ba? Pinag-aalala mo ko. Tara na, umalis na tayo. Inalalayan ako ni Kuya Juancho pabalik sa kotse. At nang makasakay na kami ulit, ay inabutan niya ako ng tubig na kaagad ko namang ininom. Huminga rin ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko. Pasensya na kuya. Nung nakita ko kasi yung bangkay ng matanda, naalala ko nangyari sa asawa ko. Ganun na ganun kasi ang itsura niya nung natagpuan namin siya sa kagubatan. Oo nga pala. Pinatay ng aswang ang asawa mo. Ako man ay na-trigger din ang trauma ko nang makita ko ang bangkay na matanda kanina. Kung naalala mo pa, sa ating tatlong magkakapatid, ako lang ang nakakita sa bangkay ng mga magulang natin pagkatapos silang patayin ng aswang. Naaalala ko nga kuya. Hindi yun madali para sa'yo. Sobrang hirap. Hanggang ngayon nga, ay napapanaginipan ko pa rin yun. Para bang paulit-ulit akong binabalik sa napakadilim na pangyayaring yun sa buhay natin. Saglit pa kaming nag-usap at nang medyo naging kalmado na kami ay pinagpatuloy na namin ang biyahe. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na kami sa Nayon. Unang tingin pa lang sa lugar ay makakaramdam ka na ng kasiyahan dahil sa mga nakasabit na banderitas. Marami ring mga nagtitinda ng mga pagkain, laruan at kung ano-ano pa sa daan. Lahat ay nagkakasiyahan at excited para sa fiesta bukas. Matagal na akong hindi nakakauwi sa fiesta dito sa Nayon. Mukhang mas masaya na palang fiesta ngayon. Parang mas bongga pa yata kumpara sa panahon natin. Oo nga eh.
Mukhang mas pinaghandaan. Pero kuya, wala ka bang napapansin? Ano naman yun? Para kasing pinagtitinginan nila tayo. Hindi ko maintindihan. Pero parang natatakot sila. Bakit kaya? Nako, wag mo na lang silang pansinin. Tsaka I'm sure mali ka nang iniisip. Siguro ay dala pa rin yan ang nakita nating bangkay kanina. Siguro nga. Pagkalipas ng 5 minuto ay pumarada na kami sa harap ng bahay. Katamtaman lang ang laki ng bahay namin pero malaki na ito kung maituturing kumpara sa bahay ng mga kapitbahay namin. May 2 palapag ito, gawa sa matitibay na kahoy at ang disenyo nito ay maihahalin tulad mo sa mga bahay noong panahon ng mga Kastila. May malawak na bakuran ito sa harap kung saan makikita ang garden na punong-puno ng mga gulay at iba't ibang halaman. Dati pa man kasi ay hilig na ni Nanay Luz ang pagtatanim. Okay ka lang ba? Medyo kinakabahan lang. At saka, ang tagal ko na rin kasing hindi nakikita ang bahay na to. Yung dibdib ko ngayon parang sasabog sa iba't ibang emosyon. Alam mo yung pakiramdam na para kang dinadagsa ng napakaraming alaala? Naiintindihan kita. Ganyan din ang nararamdaman ko tuwing pumupunta ako dito. Naaalala ko ang kabataan natin. O sige na, bumaba na tayo. Kuya Andres! Mabuti naman at nakarating na kayo. Juancho, sa wakas ay nakadalaw ka na rin ulit dito. At, Melissa, Ate Faye, Nakangiti sa akin ang asawa ni Kuya Andres na si Ate Faye. Di gaya ng malamig na pakikitungo ni Kuya Andres sa amin, sobrang bait ni Ate Faye sa akin mula pa lang noon. Isa siya sa mga nakakaintindi sa desisyon ko na makipagtanan sa asawa ko. Kaya naman sobrang saya ko na makita siyang muli. Melissa, Kuya Andres, masaya po akong makita kayo ulit. mabuti naman. At isipan mo nang magpakita ulit dito. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Melissa, gusto mo bang makita si Nanay Luz? Sigurado ako matutuwa siya pag nalaman niya na dito ka. Talaga? Oo naman. Diyos ko, kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Panahon na para magkaayos kayo. Sigurado akong matagal ka na niyang napatawad. Nasa taas si nanay. Puntahan mo na lang sa kwarto niya. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng tuwa sa sinabi ni Ate Faye. Dahil dito ay hindi ko na lang pinansin ang malamig na pakikitungo ni Kuya Andres sa akin. Pumasok na ako agad sa bahay at umakyat sa kwarto ni Nanay. Nakakamangha dahil halos walang nagbago sa itsura ng bahay. Para bang kahapon lang ako umalis dito. Nay, Melissa? Nagulat ako nang maabutan ko si Nanay na sobrang payat, maputla at hindi na makabangon. Pero sa kabila ng kanyang panghihina ay pinilit pa rin niyang ngumiti sa akin. Para bang gusto niyang sabihin na pinatawad na niya ako. Pumasok ako sa kwarto at pinigilan ang pagpatak ng luha ko. Ayoko kasing maramdaman niya na kinaaawaan ko siya. Iginala ko ang aking paningin sa loob ng kwarto at napansin ang mga kakaibang marka sa dingding. Itatanong ko sana kung ano nangyari doon pero muli akong tinawag ni Nanay. Melissa, anak. Ikaw nga ba yan? opo Nay. Ako nga po to. Sa wakas, dumating na rin ang pinakahihintay ko. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Naupo ako sa tabi ng kama at inabot ang kanyang kamay. Ibinaon ko ang aking mukha sa kanyang palad at tuluyan ng bumuhos ang aking luha. Nay, patawarin niyo po ko. Anak, tahan na. Miss na miss ko na po kayo. Walang araw na hindi ko kayo naisip sa mga nakalipas na taon.
Matagal ko nang gustong pumunta dito. Pero hindi ko alam kung paano kayo haharapin. Pinatawad na kita, anak. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari sa nakaraan. Ang importante ay narito ka na ngayon. Salamat po, Nay. Masaya akong makita kang muli. Bago ako magpaalam sa mundong ito, anak. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ngayon pa lang tayo nagkaayos. Gusto ko pa kayo makasama ng mas matagal. Anak, makinig ka sa akin. Kailangan kita upang makapagpahinga na ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan. Nay, narito na po ako. Kumusta po kayo? Ate Divina, nandito ka rin pala. Mabuti na ba't naisipan mo nang umuwi? Nay, mano po? Divina, kakausapin ko ng kapatid niyo para hingi ng tulong niya. Alam ko namang Magpahinga na po muna kayo, Nay. Melissa, halika mo na rito. Iwan muna natin si Nanay at na makapagpahinga siya. Wala po akong nagawa ng sapilitan akong hinila ni Ate Divina palabas ng kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pinutulang sasabihin sana ni Nanay sa akin. Para bang ayaw niyang marinig ko ito. Ate, anong gustong sabihin ni Nanay? Bakit niya kailangan ng tulong ko para makapagpahinga? Hindi ko siya maintindihan. Huwag mo na lang siyang masyadong pagtuunan ng pansin. May sakit si Nanay at nagiging ulyanin na kung ano-ano na lang sinasabi. Pero Tama si Divina. Wala na sa tamang pag-iisip si nanay. Huwag mo masyadong pagtuunan ng pansin ang mga sinasabi niya. Oh, halina kayo. Naganda na ako ng merienda para sa inyo. Kain muna tayo. Pumunta kami sa kusina para pagsaluhan ng mga hinandang pagkain ni Ate Faye para sa amin. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ko ang kondisyon ni Nanay. Hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya. matagal na bang ganitong kalusugan ni Nanay? Bakit hindi niyo malang sinabi to sa akin, Kuya Wancho? Matagal mo na ba tong alam? Ilang beses na tayo nagkita sa nakalipas na mga taon. Ni hindi mo man lang to nabanggit sa akin. Pasensya ka na. Ayoko lang na mag-alala ka. Pero isa talaga to sa rason kung bakit kita dinala rito. Para malaman mo kung anong sitwasyon ni Nanay. Hindi na rin namin pinaalam sa'yo. Dahil hindi rin naman sumagi sa isip namin na may pakialam ka pa. Kuya Andres naman. Sa kabila ng alita namin, nanay ko pa rin siya. Hindi mawawalang pagmamahal at pagmamalasakit ko sa kanya. Ang lakas rin naman ang loob mong sabihin niya pagkatapos mong suwayin ang utos niya. Alam niyong mabigat sa kalooban kong desisyong yon. Ginawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. Pero kahit kailan, hindi ako nagtanim ng galit kay nanay. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. At kahit kailan, hindi na walang pagmamahal ko sa kanya. Kaya masakit rin para sa akin na malamang ganito ng kalagayan niya. Ang galing mong umarte. Pwede ba? Hindi ito ang tamang panahon para mag-away-away. Narito tayo para kay nanay. Melissa, ngayon ay alam mo na hindi lang tayo umuwi rito para sa piyesta. Narito tayo dahil lumalala ng kondisyon ni nanay. Anumang araw mula ngayon ay maaari na siyang mawala. Kaya gusto naming makasama natin siya sa mga natitirang araw niya sa mundo. Hindi. Hindi pwede. Ate Divina, Kuya Wancho, hindi ba natin pwedeng ipagamot si nanay? Kayo naman ang mas nakakaluwag sa buhay. Siguro naman may pwede pa tayong gawin para pahabain ang buhay niya. Akala mo ba hindi namin ginawa yan? Believe me, Melissa. Ginawa na namin ang lahat. Hindi naman problemang pera eh. Kaya naming pagtulungan ni Wancho ang papapagamot kay nanay. Pero ang mga doktor na mismo nagsabi,
Nawala ng pag-asang gumaling pa si nanay. Wala akong panahon sa kaartihan mo, Melissa. Labas muna ako. Magpapahangin lang. Melissa, pagpasensyahan mo ng asawa ko, ha? Mainit lang talaga ang ulo nun dahil sa dami ng mga problema ang hinarap namin nitong mga nakaraang araw. Kaya wag mo na lang siya masyadong pansinin. O sige na, magmerienda na kayo. Naabutan ko si Ate Divine ng naninigarilyo sa may bakuran. Mag-isa lang siya. Kaya naisip kong lapitan siya. Alam kong noon pa man ay hindi kami close pero naisip kong matatanda na kami. Kaya hindi pwedeng habang buhay na lang na ganoon ang relasyon naming magkapatid. Ate, pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Ano bang sakit ni nanay? Kailan at saan ba nagsimulang panghihina niya? Matanda na si Nanay Melissa. Ano bang ine-expect mo? Pero ate, Pwede ba? Wala akong panahon sa kaartihan mo. Huwag ka nga magpanggap na para bang concern ka talaga kay nanay. Di ba sinuwi mo siya noon? At nakipagtanan ka pa sa lalaking hindi niya gusto para sa'yo? ate, alam mong hindi ko gustong saktan si nanay. Ipinaglaban ko lang kung anong sa tingin ko ay tama. So ano? Inaamin mong tama na sinuway mong kagustuhan niya. Ikaw pa naman ang paborito niya sa ating lahat. Pero anong napala niya mula sa'yo? Iniwan mo lang siya. At ngayon, babalik ka na parang wala lang? Kunwari nag-aalala ka sa kanya? Hindi ako nagkukunwari. Totoong nag-aalala ako sa kalagayan ni nanay. Aminado akong nasaktan ko siya. Kaya gusto kong makabawi sa kanya kahit papano. Pwes, talaga makakabawi ka sa kanya kapag tinulungan mo siya makapagpahinga. Isa pa yan. Ano ba talagang ibig sabihin ni nanay sa sinabi niya kanina? Malalaman mo rin ang lahat. Malapit na. At itong tandaan mo, kailangan mo siyang tulungan sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw ang paborito niya, Melissa. Kaya dapat lang na hindi mo siya piguin sa pagkakataong to. Hindi ako paborito ni nanay. Nasa isip niyo lang yan. Wala siyang paborito sa atin dahil pantay-pantay ang pagmamahal niya sa ating magkakapatid. Hindi na tayo mga bata para pag-awayan ng mga ganitong bagay. Madali para sa iyong sabihin yan dahil lumaki kang pinapaboran ni nanay. Hindi ka niya pinagbubuhatan ng kamay ni minsan. At hindi ka niya kayang pagalitan eh. Habang ako, Kasalanan ko ba na naging pasaway ka? Na palagi kang sakit ng ulo ni nanay noon? ang kapal na mukha mo. Divina, ano ba? Bakit mo sinampal si Melissa? Pagsabihan mo yung kapatid mo, Kapatid mo rin siya. matagal ko na siyang hindi itinuturing na kapatid. Alam ko yun, ate. Ramdam na ramdam ko na ayaw mo sa akin mula pa noon. At ang tanga-tanga ko. Para umasa na ngayong matatanda na tayo, pwede na nating ayusin ang relasyon natin. Pero imposible palang mangyari yon kung sarado na ang isip mo. Hindi na sumagot si Ate Divina. Sinamaan niya lang ako ng tingin at mabilis kaming tinalikuran. Tinapik naman ako ni Kuya Juancho sa balikat at sinubukang pakalmahin. Pagpasensyahan mo na lang ang Ate Divina mo. Kilala mo naman yun. Tanggap ko na yan, kuya. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa kanya. Total, si nanay naman talagang ipinunta ko dito. Tama ka. Mag-focus na lang tayo kay nanay. At sa darating na fiesta bukas. Sige, kuya. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Medyo napagod ako. O sige, magpahinga ka muna. Doon ako natulog sa lumang kwarto ko. Maliit lamang ito at simpleng tingnan pero punong-puno ng alaala. Pagkahiga ko pa lang sa malambot na kama ay mabilis na akong hinila ng antok. Ang buong akala ko'y makakapagpahinga ko. Pero nagkamali ako dahil nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Hindi ako pwedeng abutan ng aswang. Sa panaginip ko'y tumatakbo ko sa isang madilim na gubat. Kinahabol ako ng isang mabangis na aswang. Ramdam ko ang panghihina ng katawan ko sa pagod pero hindi ako tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa napahinto ako nang makita ang isang bangkay na nakahandusay sa lupa. Franco! Diyos ko!
bahay ito ng aking asawa. Naliligo sa kanyang sariling dugo. Dilat ang mga mata, bukas ang tiyan, at halos wala nang natira sa laman loob. Napaluhod ako habang umiiyak ng malakas at dahil dito ay tuluyan na akong naabutan ng aswang. Wala na akong pakialam kahit patayin ako ng aswang. Mas gusto ko na lang mamatay. Hindi ko na kaya. Nakita kong sobrang lapit na ng aswang sa akin. Tumutulo ang laway nito at parang gutom na gutom. Susugurin na sana ako ng aswang. Pumikit na lang ako at hinanda ko na ang aking sarili para sa aking kamatayan. Pero bago pa man ito mangyari, ay nagising na ako. Melissa, okay ka lang? Kanina pa kita ginigising pero mukhang binabangungot ka yata. Ate, Okay ka lang? Gusto mo kumuha ako ng tubig? hindi na. Okay lang ako. O sige, halika na, bumaba na tayo. Maghahapunan na. Sige po. Susunod ako. Oh, kain lang ng kain. Walang kupas pa rin talagang husay mo sa pagluluto, no? Pasalamat naman. O Melissa, kumain ka pa ng marami. Konti pa lang yan nauubos mo eh. Wala ka bang gana? Hindi ate. Okay lang ako. Kakain pa ako. Mabuti. Huwag ka mahihiya. Marami ang niluto ko ngayon. Si nanay yun ah. Ba't siya sumisigaw? Titingnan ko lang. Sige na, kumain lang kayo. Ako nang bahala kay nanay. Susunod ako kay Kuya Andres. Baka kailangan niya ng tulong. Huwag na, Melissa. Kaya na yun ng asawa ko. Kumain ka lang dyan. Pero, Alam na ng Kuya Andres mong gagawin niya, kaya huwag kang mag-alala. Sinubukan kong magpatuloy sa pagkain at nagtiwala akong kaya na yun ni Kuya Andres. Napansin ko naman na parang hindi mapakali sina Kuya Juancho at Ate Divina. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at narinig kong palakas na ng palakas ang sigaw ni nanay. Sa puntong yon ay hindi na nila ako napigilan. Mabilis akong tumayo at umakyat papunta sa kwarto ni nanay. Melissa, teka lang. Melissa, hayaan mo na lang Kuya Andres mo doon. ate, hindi ko pwedeng pabayaan na lang si nanay. Melissa, bakit ka sumunod? Diyos ko! Halos mapatiran ako ng hininga sa aking naabutan. Nakatali si nanay sa kanyang higaan. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Matalas ang ngipin, mahaba ang mga kuko at kulay putik ang balat. Pinapakain siya ni Kuya Andres ng hilaw na karne na hindi ko matukoy kung anong klase. Marahil ay katawan ito ng tao. Aswang! Aswang si nanay! Melissa, Hindi na natin maitatago pa sa kanyang katotohanan. Nakita niya na ang tunay na pagkatao ni nanay. Matagal mo na itong alam. Oo. Noon pa. Kaya rin malayong loob ko sa kanya. Teenager pa lang ako noon. Nagising ako sa isang gabi at nakita ko si nanay na kinakain ang alaga nating baboy. Nakita ko rin kung paano nag-ibang itsura niya at naging aswang. Mula noon ay inobserbahan ko na siya. At nalaman kong isa siya sa mga nasa likod ng sunod-sunod na patay na nagaganap dito sa nayo natin. Kuya Juancho, matagal mo na rin bang alam to? Hindi. Nitong nakaraang buwan ko lang nalaman. Sinabi ni Divina sa akin. Hindi ko lang talaga alam kung paano to sasabihin sa'yo. Ako, noon pa man, ay alam ko nang tungkol sa pagiging aswang ni nanay. Inilihim ko lang ito sa inyo. Dahil sa kahilingan niya, ayoko ring magbago ang paningin ninyo kay nanay. Hindi. Hindi totoo ang lahat ng to. Melissa, Tumakbo ko papunta sa kwarto at nilakang pinto. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan. Isang aswang si Nanay Luz. Kagaya rin siya ng mga halimaw na pumatay sa totoo naming mga magulang at sa asawa ko. Higit sa lahat, isa akong manunugis ng aswang. Tapos kalahi pala ni nanay ang mga halimaw na tinutugis ko?
Melissa, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo, please. Kuya, wag muna ngayon. Hayaan niyo muna ako mapag-isa. Sa huli ay hinayaan na lang ako ni Kuya Juancho. Kailangan ko rin talaga kasing mapag-isa at mag-isip. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko ng mga oras na yon, Miss Anne. Pero sa huli ay nagdesisyon akong umalis. Ayoko nang magtagal sa bahay na yon. Diyos ko. Hindi ko po kayang patayin si nanay kahit na aswang siya. Pero hindi na rin ako pwede magtagal dito. Siguro, mas tama na ipagpatuloy ko na lang ang paglayo sa pamilyang to. Susubukan ko na lang nakalimutan ang lahat. Nang mapansin kong tahimik na ang buong bahay ng bandang 11:00 ng gabi, ay naisip kong lumabas ng kwarto dala ang maliit kong bag. Sinadya kong lumabas kung kailan tulog na sila para hindi nila ako mapigilang umalis. Hindi ako sigurado kung may masasakyan pa ba ako nung oras na yon, pero bahala na. Ang importante ay makalayo muna ako sa bahay. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko upang hindi sila magising. Pero bago pa man ako tuluyang makalabas ng bahay, ay natigilan ako nang marinig kong nag-uusap sina Kuya Juancho at Ate Divina sa may bakuran. At ang mga narinig ko nung gabing yun ang bumago sa takbo ng buhay namin. Bakit mo pinakialaman ang diary ni Nanay Luz? Personal na gamit niya yon. Dahil gusto ko siyang mas makilala. Ang intensyon ko lang naman talaga ay malaman kung paano siya naging aswang at kung anong naging takbo ng buhay niya bilang isang aswang. Pero higit pa doon ang nalaman ko. Isang bagay ang nadiscovery ko na hindi ko mapaniwalaan. Ano yon? Si Nanay Luz, ang aswang na pumatay sa tunay nating mga magulang. Namilog ang mga mata ko sa aking narinig, Miss Anne. Hindi ito kaagad na iproseso ng utak ko. Buti na lang at napigilan ko ang aking sarili sa paglikha ng ingay. Pinagpatuloy ko ang pakikinig sa usapan nila nang hindi nila namamalayan. Imposible ang sinasabi mo. Bakit naman tayo aampunin ni Nanay Luz kung siya ang pumatay sa mga magulang natin? At si Melissa, siya ang pinakakamukha ng totoo nating ina. Kaya bakit siya ang paborito ni Nanay Luz kung kamukha niya ang isang taong pinatay niya? Magkapatid ang tunay nating ina at si Nanay Minda at si Nanay Luz. Galing sila sa angka ng mga aswang. Base sa nabasa ko, si Nanay Minda raw talaga ang nakatakdang magmana ng pagiging aswang ng tatay nila. Kaya mula pagkabata ay para na siyang prinsesa kung ituring ng mga ito. Hindi napigilan ni Nanay Luz na mainggit. Pero tinanggap niya ang kapalaran niya na hindi siya ang mas importante sa kanilang magkakapatid. Kung ganon, bakit si Nanay Luz ang naging aswang at hindi ang tunay nating ina? Nakipagtanan siya sa tunay nating ama. Kaya sa pilitang ginawang aswang ng kanilang angkan si Nanay Luz. Kaya pala galit na galit si Nanay nung kay Melissa. Dahil ginawa niyang parehong bagay na ginawa ng totoo nating ina. Napuno ng galit ang puso ni Nanay Luz. Kaya sa loob ng ilang taon na pagiging aswang, pinagplanuhan niyang mabuti ang kanyang paghihigante. Hanggang sa natuntun niya ang tirahan natin. At dito na nga niya pinatay ang mga magulang natin. Pero binuhay niya tayo. Naawa siya sa atin. Hindi rin niya inasahan na sa kabila ng pagiging isang halimaw, ay kaya pa rin pala niyang makaramdam ng awa. Pero nung nakita niya tayong mga ulila na sa magulang, hindi raw niya napigilang makaramdam ng awa sa atin. Kaya nagdesisyon siyang ampunin tayo. Diyos ko, totoo ba ang sinasabi mo? Bakit naman ako magsisinungaling sa ganitong kaseryosong bagay? Divina, makinig ka sa akin. Ano man ang problema mo kay Melissa, kailangan natin siyang ilayo dito. Umalis na tayong tatlo rito. Pero paano ang napagplanuhan natin? Pagkatapos ng lahat ng nalaman natin, hahayaan pa rin ba nating maging alay si Melissa? Papayag ba talaga tayo na siya ang tumanggap ng sumpa ng pagiging aswang ni Nanay Luz? Pero Isang malaking pagkakamali na pumayag ako sa kasunduang ito.
Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko eh. Pero nagbago ng isip ko. Nagsisisi na ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong lumabas. Kita ko kung paano nanlaki ang mga mata nila nang makita ako. Melissa, bakit ka nandito? Akala ko tulog ka na. Kanina ka pa ba? Oo. At narinig kong pinag-usapan niyo. Melissa, I'm sorry. Hayaan mo akong magpaliwanag sa'yo. Pwede ba? Wala kang dapat ipaliwanag sa kanya. Talaga ba, ate? Ganito ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Para pumayag kang ako ang tumanggap sa sumpa ni nanay? Talaga bang wala kang pakialam sa akin kahit konti? Ikaw naman talagang dapat magmana ng sumpa niya, di ba? Ikaw ang paborito niya. May rason kung bakit mula noon ay ikaw ang mas binigyan niyang atensyon at pagmamahal. Alam mo kung bakit? Dahil gusto niyang maging aswang ka. Napakawalang puso mo, ate. Ibang klase ka. Naaalala mo ba, dati, kung paano ako sinasaktan ni nanay? Pinapalo niya ako. Pinagsasalitaan ng masama at pinaghihigpitan. Samantalang ikaw, mistulang prinsesa kung ituring niya. Akala ko, ayaw niya lang talaga sa akin eh. Yun pala, dapat ko pala itong ipagpasalamat. Dahil hindi ako ang gusto niyang maging aswang. Divina, ano ba? Tama na yan. Sumusobra ka na. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ito ang tamang panahon para mag-away tayo. Sa ngayon, umalis na muna tayo rito. Oras na malaman nilang alam na natin ang katotohanan. Hindi natin alam kung anong pwede nilang gawin sa atin. Natatakot ka bang papatay nila tayo? Hindi nila magagawa sa atin yun. Kaya nila tayong patayin. Pati nga si Franco na asawa ng kapatid natin. Nagawa nilang patayin. Anong sinabi mo? Nabasa ko rin na si Nanay Luz ang nag-utos sa mga kalahi niyang aswang na hanapin ang asawa mo't patayin. Umaasa kasi siya na sa oras na mawala si Franco sa buhay mo, babalik ka na rin sa kanya. Hayop siya. Teka, saan ka pupunta? Kay nanay. Aalamin ko mismo sa kanyang totoo. At oras na mapatunayan kung siya ang pumatay sa asawa ko, ako mismong tatapos kay Nanay Luz. Nag-iisip ka ba? Papaslangin mo ang tao nagpalaki sa'yo? Nanay mo siya. Wala akong nanay na isang halimaw. At isinusuka ko ang lahi nilang mga aswang. Kaya ako mismong tatapos sa buhay niya. Melissa, please. Naiintindihan kong galit na nararamdaman mo. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ilagay sa kapahamakan ang sarili mo. May pakialam ka na pala sa akin ngayon. Di ba pumayag ka naman na akong tumanggap sa sumpa ni nanay? Kuya Wancho, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang nagmahal at nagpakita ng malasakit sa akin. Kaya mahalaga ka sa akin. Kaya alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin na malaman na... Patawarin mo ko. Nadala ako ng kahinaan ko. Natakot ako. Ayokong ako ang tumanggap ng sumpa dahil sa pamilya ko. Mas inisip kong iligtas ang sarili ko kaya pumayag ako sa gusto nila. Pero pinagsisisihan ko na yun. Hayaan mo siya. Kung gusto niya magpakamatay. Halika na. Umalis na tayo rito. Divina, hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid natin. Desisyon niyang ilagay sa peligro ang buhay niya. Matanda na siya. Alam na niya kung ano ang gagawin niya. Ganyan ka ba ka walang puso? Oh, nagkaaway-away na pala ang mga minamahal kong kapatid. Kuya Andres, Tumindig ang balahibo ko nang mapansin ang kakaibang ngisi sa mukha ni Kuya Andres. Para bang may binabalak siyang masama, Miss Anne. Nung mga oras na yon ay hinanda ko ang aking sarili. Kailangan kong maging matatag dahil nararamdaman kong nasa panganib kami. Bakit parang nagkakagulo ang mga ampon ng nanay ko? Ano ba ang pinag-aawayan nyo ng ganitong oras? At ikaw, Melissa, bakit may dala kang bag? Halis ka? Wala ka nang masakyan pa uwi. Kung gusto mong umalis, bukas na lang. Hindi ko na masisigmurang manatili pa sa bahay na to. Aalis na ako. Pero bago yon, haharapin ko muna si nanay. Oh, bakit? Parang galit ka sa kanya. Dahil ba nalaman mong aswang siya?
Kahit naman aswang siya, minahal ka pa rin niya. Huwag mo naman sana kalimutan lahat ng bagay na ginawa niya para sa'yo. Itinuring ka niyang prinsesa. Ikaw pa nga ang paborito niya sa ating lahat. Kaya, inggit na inggit si Divina sa'yo. Hindi ako naiinggit sa kanya. At si Juancho, kahit hindi niya aminin, alam kong sa loob-loob niya, naiinggit rin siya sa'yo. Kaya sa ating lahat dito, ikaw ang walang karapatang magalit kay nanay. Pinatay niya ang tunay naming mga magulang. Pinapatay rin niya sa makalahi niyang aswang ang asawa ko. Ngayon sabihin mo nga sa akin, wala nga ba akong karapatang magalit sa kanya? Alam niyo na pala ang lahat. Oo! At hindi lang ako galit sa kanya. Gustong gusto ko siyang paslangin. Aminin ko, may tampo ako kay nanay. Dahil mula nung inampo niya kayo, pakiramdam ko, hindi na ako ganun kaimportante sa kanya. Sa uli, ako pa rin naman ang nanatili sa tabi niya. Kayo, isa-isa kayong umalis. Pero kahit ganun, obligasyon ko pa rin ipaglaban siya. Kaya kung gusto mo siyang patayin, dadaan ka muna sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo muna akong patumbahin bago mo masaktan si nanay. Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Kuya Andres. Naging matalim ang kanyang mga mata. Humaba ang mga kuko. Nagkulay putik ang balat at nagkaroon ng matatalas ng ngipin. Isa ring aswang si Kuya Andres. Umalis na tayo! Bilis! Hindi! Kahit umalis pa tayo ngayon, mahahabol niya pa rin tayo. Mabilis kumilos ang mga aswang. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatay. Kung ganon, anong gusto mong gawin natin? Hayaan na lang siyang sugurin tayo? Lalabanan ko siya. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi mo siya matatalo! Kaya ko. Ako ang tatapos sa halimaw na to. Kinuha ko ang benditadong patalim at ibinaba muna ang bag ko sa lupa. Pagkatapos ay hinanda ko na ang sarili ko para labanan si Kuya Andres. Kita sa mukha ng aswang ang galit at kagustuhan itong patayin ako. Aaminin kong nakaramdam ako ng kaba noong oras na yon. Unang beses ko kasing makipaglaban sa isang aswang na kilala ko. Hindi ko alam kung gaano ito kalakas at kung ano ang pwede nitong gawin sa akin. Pero sinikap kong hindi ipahalata sa kanya ang takot na aking nararamdaman. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo, Kuya Andres! Matapang ka, Melissa. Nakakamangha. Pero masasayang lang ang lakas at tapang mo dahil hindi ka mananalo sa akin. Tama ng satsat! Laban na! Akala mo ba kaya mo akong talunin sa isang patalim? Nagpapatawa ka. Naramdaman kong isang malakas na hangin na dumaan sa harap ko. Hindi ko na makita si Kuya Andres dahil sa bilis ng kilos niya habang umaaligid sa akin. Huminga ako ng malalim at tumindig ng tuwid. Hindi mo ako mapapatumba! Biglang tumalon ang aswang sa direksyon ko at sinubukan akong abutin. Pero bago pa man ito magawa yon, ay mabilis akong nakakilos. Itinaas ko ang hawak kong benditadong patalim at maswerte kong natamaan ang aswang. Oyop kong babae ka. Mag-iingat ka, Melissa! Mukhang lalo lang siyang nagalit dahil sa ginawa mo. Tama ka dyan, Juancho. At sa kabig ito, makikita niyo kung paano ko tatapusin ang buhay ng babaeng ito. Nakikiusap ako sa'yo! Huwag mong gawin to! Huli na para magmakaawa. Tatapusin ko na ang lahat ngayon! Napansin kong pagngangalit ng mga pangil ni Kuya Andres. Sa isang iglap ay sinubukan na naman niyang sumugod sa akin. Pero determinado akong labanan siya. Kaya't maliksi akong kumilos. Pinaikot ko ang patalim at saktong tumama ito sa likod niya. Nangihina ka. Ramdam kong nahihirapan ka na.
Ano, Kuya Andres? Kaya mo pa ba? Paano ka natutong makipaglaban? Dahil sa kagagawa ni Nanay Luz, nagkaroon ako ng determinasyong matutong labanan ng mga aswang. At ngayon, gagamitin ko ang kaalaman ko laban sa inyo! Sinamantala ko ang pagkakataon na nanghihina na siya. Sa isang malakas na galaw ay tinaga ko si Kuya Andres sa may bandang dibdib. Parang musika sa pandinig ko ang nahihirapan niyang sigaw. Tumulo ang napakaraming dugo sa kanyang katawan. Hindi pa ako nakontento. Paulit-ulit ko pa siyang sinaksak sa iba't ibang parte ng katawan niya hanggang sa napaluhod siya at tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi na siya humihinga. Patay na si Andres. Paano mo to nagawa? Isang manunugis na aswang ang aking asawa. Kaya nung namatay siya, ako ang nagpatuloy sa misyon niya. Kaya pala ganun kadali mo siyang napabagsak. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Umalis na tayo. Hindi pa ako tapos dito. Naiintindihan ko na gusto mong harapin si nanay. Pero pwede mo pang gawin yan sa ibang pagkakataon. Yung hindi ka mag-isa. Yung may mga kasama kang may kakayahan ring lumaban sa mga aswang. Tulungan niyo ako! Ate Faye! Nakita ko ang buong pangyayari. Aalis na kayo, hindi ba? Isama niyo ako. Maawa kayo sa akin. Ayoko na dito. Iiwan mo dito ang bangkay ng asawa mo? Matagal ko nang gustong iwan si Andres. Isang malaking pagkakamali, pinakasalan ko siya. Huli na kasi nung nalaman ko aswang pala siya. At nung nalaman ko naman ang totoo, hindi ko na siya magawang iwan. Dahil tinakot niya akong papatayin niya ako at ang pamilya ko. Napakahayop talaga ng lalaking yon. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Melissa, dahil pinatay mo siya. Dahil sa iyo, hindi ko na siya kailangang problemahin. Makakabalik na ako sa pamilya ko na hindi inaalala ang kaligtasan namin. Pero kailangan na nating umalis ngayon din. Parating na ang mga aswang. Ano? Ngayong gabi magaganap ang ritual ng pagsali ni Nanay Luz ng sumpa sa iyo. Kaya darating ang mga kalayang aswang upang saksiyan ito. At oras na malaman nilang lahat na nangyari ngayong gabi, hindi nila ito palalagpasin. Kaya kailangan na nating umalis ngayon din. Kung ganun, tara na. Sumakay na kayo sa kotse. Nagmamadali kaming sumakay sa kotse. Si Kuya Wanchong nagmaneho at si Ate Divina naman ang naupo sa front seat. Samantalang nasa likod kami ni Ate Faye. Saan, hindi na ako nagpumilit na pumasok sa bahay at harapin si Nanay Luz. Naisip ko kasi na baka hindi ko kayang harapin ang mga aswang na paparating. Babalikan ko na lang sila at hihingi ako ng tulong sa grupo namin ni Namang Crispin. Mahihirapan tayong makadaan nito. Ang daming tao sa daan. Pasado 12:00 na kasi ng hating gabi. Ibig sabihin, nag-umpisa ng piyesta sa nayon. Kaya ngayon pa lang, nagkakasiyahan ang mga tao. Sobrang gulo po sa kalsada. Maraming mga taong nagsilabasan sa kanilang mga bahay at may mga nagtitinda din sa gilid. Halos hindi makadaan ang kotse dahil sa dami ng tao. Paano tayo makakaalis nito? Hindi tayo pwede magtagal dito. Maaring nasa bahay na ngayon ang mga kalahing aswang ni Nanay at alam na nila kung anong nangyari. Oras na makita nila ang bangkay ng asawa ko, hindi nila tayo sasantuhin. Juancho, kumaliwa ka, bilisan mo. Ha? Anong meron sa kaliwa? Madilim na daan yun ah. Hindi ko nga alam kung saan yun patungo. Kabisado kong daan na yan. Medyo madilim nga pero yan ang magdadala sa atin sa kabilang bayan. Yan lang ang pwede nating daanan para makaiwas sa maraming tao. Hindi ba delikado dyan? Maging ako na dito lumaki sa lugar na to. Hindi ko rin kabisadong daan yan. Baka mapahamak pa tayo. Ako, kabisado ko. Madilim man dyan pero diretso lang ang kalsada niyan at hindi tayo maliligaw. Tutulungan ko kayo. Pero, Bilisan mo na bago pa mahuli ang lahat. Saglit na nag-isip si Kuya Wancho at pagkaraan ng ilang saglit ay muli niyang binuhay ang makina ng kotse at lumiko pa kaliwa. Misaan tumaas ang balahibo ko nang pumasok kami sa madilim na lugar na yon. Tanging ang buwan at ang headlights ng kotse lang ang nagbibigay ng liwanag sa amin. Wala kang ibang makikita sa magkabilang gilid kundi mga nagtataasang puno at talahib.
Ate Faye, sigurado ka ba sa daang to? Oo, sigurado ako. Bakit tayo huminto? Diyos ko! Ang daming aswang sa labas! Paano sila nakarating dito? Nasundan ba nila tayo? Yung ibang tao kanina sa piyesta, aswang yung iba sa kanila. Nagawa nila tayong sundan. Paano mo nalaman yan? Dahil kilala ko sila. Traitor ka! Bumaba kayo! Hindi! Papatayin nila kami! Bumaba man kayo o hindi, papatayin pa rin nila kayo. Sa tingin nyo, hindi nila magagawang buksan itong kotse? Hayop ka, Ate Faye! Pinaniwala mo kaming kakampi ka namin. Yun pala, isang patibong lang ang lahat ng to. Wala kaming nagawa kundi sumunod sa utos niya. Naunang bumaba si Ate Faye, pagkatapos ay sumunod naman kami. Pero hindi niya napansin na palihim kong nilagay sa likod ko ang benditadong patalim. Kakailanganin ko ito upang labanan ng mga aswang. Hindi ako makakapayag na basta na lang nila kaming patayin. Si Nanay Luz. Kasama nila si Nanay. Mga anak ko, mabuti naman at naabutan namin kayo. Nakaupo sa isang luma at malaking silya si Nanay Luz habang pinapaligiran ng mga kapwa niya aswang. Ngumiti siya sa aming magkakapatid. Pero nang maalala ko ang malaki niyang kasalanan, ay hindi ko nagawang pigilan ang paglabas ng galit ko. Hayop ka! Pinatay mo ang mga magulang namin at ang asawa ko! Melissa, kontrolin mo ang emosyon mo. Alam kong galit ka, pero hindi mo siya pwedeng sugurin. Ang daming aswang sa paligid niya. Tama. Huwag na huwag kang nalapit sa kanila kung gusto mo pang mabuhay. Tama lang ang ginawa ko. Alam nyo na siguro kung gaano kalaki ang atraso ng tunay niyang ina sa akin. Sinira niya ang buhay ko. Kaya masisisi niyo ba ako kung naghiganti ako? At si Franco, sinira ng magaling mong asawa ang mga plano ko. Mula pa lang noon, ay ikaw na ang pinili kong pagpasahan ng pagkaaswang ko. Isang aswang ring dapat ang mapapag-asawa mo. Pero sinuway mo ko. Nakipagtanan ka sa lalaking yon. Kaya pinapatay ko siya dahil umaasa akong babalik ka sa akin. Huminga ako ng malalim upang pigilan ang sarili kong sugurin siya. Sa puntong yun kasi ay gustong-gusto ko nang tumakbo sa direksyon niya at saksakin siya ng benditadong patalim. Pinaniwala mo kami na may malasakit ka sa amin. Yun pala, nakonsensya ka lang sa pagpatay mo sa mga magulang namin. At hindi ako mapapasalamat na inampun mo kami. Dahil ginawa mo rin namang miserable ang buhay ko. Kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa'yo. Pinalaki ko na kayo. Binigyan ng tirahan, pinalamon. Tapos, gusto mo pang punuin kita ng pagmamahal? Hindi ba't kalabisan naman yata ang hinihingi mo mula sa akin? Kay Melissa lang nakatuon ang atensyon ko mula noon dahil may pinaplano ako sa kanya noon pa. Hindi ko naman inasahan na pagtataksilan niya pala ako. Hindi ka niya pinagtaksilan, Nay! Ang totoo niyan, ikaw ang nagtaksil sa amin, halimaw ka! Tama na yan! Sobra ng pambabastos nyo kay Nanay Luz! Isa ka pa, Ate Faye! Hindi ko inakalang ganito ka pala kasama! Ha! Ano bang inaasahan mo? Na mananahimik na lang ako pagkatapos mong patayin na asawa ko si Andres? Hindi! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Pinatay mong anak ko! Kaya ako nang magdidesisyon sa mga susunod na mangyayari. Patayin niyo si Melissa bilang kabayaran sa ginawa niya sa aking pinakamamahal na Andres, pati si Juancho. Isali niyo na rin sa pagpatay niyo
Gawin niyo silang hapunan hanggang sa magsawa kayo. Napakahayop mo! Demonyo! At si Divina, siya ang pipiliin kong tumanggap ng pagiging aswang ko. Hindi! Hindi ako makapapayag sa gusto nyo. Pagkatapos ng lahat ng pagpapahirap nyo sa akin noon, ito naman ang gagawin nyo sa akin ngayon? Hindi pwede! Wala ka nang magagawa. Si Nanay Luz ang pinuno ng aming angkan at nagdesisyon na siya. Gulat na gulat po ko sa mga narinig ko mula kay Nanay Luz. Hindi naman nagdalawang isip ang mga aswang na kunin si Ate Divina. Sinubukan kong pigilan ang mga ito pero nagtagumpay pa rin sila. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Pakawalan niyo ako! Kuya, makinig ka sa akin. Ngayong nakuha na nila si ate, papatay na nila tayo. Pero lalabanan natin sila. Paano? Dinala ko ang binditadong patalim. Nasa likod ko. Lalabanan ko sila. At ikaw naman, tumakbo ka papunta sa kotse. Kunin mo ang buntot pagi na nasa bag ko. Ano? Paano kung mahabol nila ako? Kailangan bilisan mo ang kilos mo. Huwag mong hayaang maabutan kanila. Oras na nasa kamay mo ng buntot pagi, pwede mo na silang labanan. Hindi na sila makakalapit sa'yo. Sige. Takbo! Buong tapang kong hinarap ang grupo ng mga aswang. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko sa kaba pero nilabanan ko ito at mas tinapangan pa ang aking sarili. Pinagmasdan ko ang nakakapangilabot na itsura ng mga aswang na nakapalibot sa amin. Ang mga mata nila'y puno ng puot at gutom. Hindi ako natatakot sa inyo! Isang aswang ang lumapit sa akin. May mga pangil na mapanganib. Maliksi akong kumilos at kaagad kong naiwasan ang pag-atake nito. Hindi nito namalayan na nakatayo na ako sa likuran nito at dahil dito ay nagawa ko itong saksakin. Mamamatay ka na! Halimaw! Nakita ko naman si Kuya Wancho na tumakbo patungo sa kotse. Ang mga mata niya ay puno rin ng determinasyon. Kuya Wancho! Bilisan mo! Sunod-sunod naman ang ginawang pag-atake ng iba pang mga aswang sa akin, Miss A. Ilang beses na ako nakipaglaban sa mga aswang pero ito ang unang beses na nilabanan ko ang ganito karaming halimaw. Hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung sinong uunahin at kung aling atake ang iiwasan ko. Dahil dito ay ilang beses din akong nasugatan sa braso, sa leeg, sa mukha. Mga kampon kayo ng demonyo! Hindi ako magpapatalo sa inyo! Kahit na marami sila ay nagawa ko pa rin patumbahin ang karamihan sa kanila. Pilit kong inalala ang lahat ng mga turo ni Mang Crispin sa akin. Taintindihan akong nagdasal na sana'y makaligtas ako. Pero natigilan po ako nang makita ang pagbabago ng anyo ni Ate Faye. Isa ka ring aswang! Humanda ka, Melissa. Katapusan mo na! Napalingon naman ako kay Nanay Luz at nakita kong pinalapit na sa kanya si Ate Divina. Namilog ang mga mata ko nang mapagtanto kung ano ang gagawin nila. May mga sinasambit na orasyon ng mga aswang habang nakabukas naman ang bibig ni Nanay Luz. Hindi! Ayoko! Mangyayari ng nakatakda! Mga hayop kayo! Lumabas mula sa bibig ni Nanay Luz ang isang itim na sisiw. Pero bago pa man ito makapasok sa bibig ni Ate Divina, ay pinigilan na ito ni Kuya Wancho. Wag! Tumakbo siya patungo kay Nanay Luz at bigla itong itinulak papalayo. Bumaliktad ang silya nito at tumilapon sa lupa ang matanda. Galit na galit naman ang mga aswang at mabilis na sinugod si Kuya Wancho. Sinubukan nilang labanan si Kuya gamit ang dala niyang buntot ng pagi. Mga walang niya kayo!
Napakalaking hangal ng Kuya Wancho mo. Sa tingin niya ba'y matatalo niya kaming mga aswang? Kailanman ay hindi matatalo ng kasamaan ng kabutihan! At patutunayan ko yan sa gabing ito! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kuya Wancho! Hindi! Kuya! Paano ba yan? Wala na ang kuya mo. Lalong umigting ang galit ko nang masaksihan ko kung paano pinatay ng mga aswang si Kuya Wancho. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas at mabilis na sinugod si Ate Faye. Nakita ko na sumugod din siya sa akin habang nag-aapoy sa galit ang mga mata. Nagpang-abot kami sa gitna, parehong ayaw magpatalo. Hindi na ako nag-atubili pa. Itinaas ko ang benditadong patalim dahilan para mapaatras siya. May bendisyon ang patalim mo. Kaya pala nagawa mong patayin si Andres. Tama ka! Benditadong dala kong patalim! At itong gagamitin ko upang patumbahin ka! Kuminga muna ako ng malalim at tuluyan siyang inatake. Hindi niya napaghandaan ang mabilis kong pagkilos, kaya naman nagawa kong tamaan ng kaliwang braso niya. Ano ha? Nasaktan ka na? Nagsisimula pa lang tayo! Sinubukan niyang gumanti sa akin sa kabila ng pananakit ng sugat niya sa balikat. Maingat ko namang iniwasan ang kanyang pangil at mahahabang kuko. Sa bawat pagkakataon na hindi niya ako naaabot ay lalong umiigting ang galit niya. Hindi nagtagal ay nagawa na rin niya akong saktan. Sa wakas, nasugatan na rin kita sa kanang braso mo. Tingnan natin kung makakaya mo pang labanan ako. Hindi ako susuko sa'yo! Halimaw! Nakaramdam ako ng kirot at hapdi dahil sa malaking sugat na iniwan niya sa braso ko. Pero hindi ko hinayaang maging balaki dito sa pakikipaglaban ko sa kanya. Muli ko siyang sinugod at nagawa ko namang saksakin siya muli sa braso. Napasigaw siya sa ginawa ko at muli na namang naghiganti. Sa pagkakataong yon ay patas na kami at pareho ng nasugatan ng isa't isa. Aaminin ko, nakakamangha ka sa lahat ng mga nakalaban ko. Magaling ka, malakas at maliksi kong kumilos. Halatang pinag-aralan mo ito. Tama ka! Pinag-aralan ko nga to! Pinaghandaan ko talaga ang pagpuksa sa kasamaan ng inyong lahi! Pero sa kabila ng lakas mo, isa ka pa ring normal na tao. Higit na mas malakas ang lahi namin sa inyo! Diyan ka nagkakamali! Higit na mas malakas ang Diyos namin kesa sa sinasamba niyong demonyo! At yan ang ipaparamdam ko sa iyo ngayon! Muli naming sinugod ang isa't isa. Pinaulanan ko siya ng suntok, saksak at sipa, magkakasunod. Ang iba sa mga ito'y nagawa niyang iwasan pero mas maraming beses ko siyang natamaan. Habang naglalabas ng puwersa ay patuloy din ako sa pag-iingat para maiwasan ang mga pag-atake niya. Inalala ko lahat ng atraso ng kanilang lahi sa akin para mas lalong umapoy ang galit sa dibdib ko. Ito ang ginamit ko upang humugot ng lakas. Ramdam kong nangihina ka na, kaya ihanda mo ng iyong sarili. Tatapusin na kita! Hayop kang babae ka! Napaluhod siya sa lupa dahil sa panghihina. Kinuha ko naman ang pagkakataong yon para tapusin na ang laban namin. Walang pag-aatubili kong pinaikot ang hawak kong patalim at diretsyong ginamit ito upang saksakin ang gitnang bahagi ng kanyang leeg. Paalam, Ate Faye! Para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib nang makita ko siyang bumagsak sa lupa. Wala nang buhay. Nasaksihan ko mismo kung paano siya binunutan ng hininga. Melissa! Tulong! Pagkarinig ko sa boses ni Ate Divina ay naalala kong hindi pa tapos ang laban. Hawak pa rin pala siya ng mga aswang.
Sa kabila ng away naming magkapatid, hindi pa rin makakaya ng konsensya ko na pabayaan siya. Kaya't hindi na ako nag-aksaya ng oras at mabilis kong sinugod ang mga aswang na may hawak sa kanya. Paslangin niyong babaeng yan! Wala na si Andres at Faye nang dahil sa kanya! Ipagiganti niyo ang pagkamatay nila! Patayin niyo si Melissa! Hindi kayo magtatagumpay! Pinulot ko sa lupa ang buntot pagi na kanina'y hawak ni Kuya Wancho. Binulsa ko muna ang benditadong patalim para ang buntot pagi naman ang gagamitin ko upang labanan ang mga aswang. Pinaligiran nila ako. Tumutulo pa ang mga laway na parabang gutom na gutom. Sabik na siguro kayong gawin akong hapunan, ano? Pasensya na. Pero mukhang hindi lang kayo magugutom ngayong gabi. Kundi mamamatay pa kayo! Nag-umpisa na ang labanan. Inilabas ko ang lahat ng natitira kong lakas. Ginamit kong panlatigo ang buntot ng pagi at napasigaw ang mga ito sa bawat paghampas ko sa kanila. Mag-ingat ka! May sumusugod mula sa likuran mo, Melissa! Agad kong hinarap ang paparating na aswang at sinalubong ito ng magkakasunod na hampas. Tila nasunog ang balat nito sa ginawa ko at napasigaw sa sakit. Ito rin ang ginawa ko sa iba pang aswang. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-atake habang may lakas pa ako. 2 sa kanila ang napatumba ko, pero nagulat ako nang mapansing nagsitakbuhan ng iba sa kanila. Sa tingin ko'y napagtanto na nila na hindi ako basta-bastang magpapatalo. Saan kayo pupunta? Labanan niyo siya! Bakit kayo tumatakbo palayo? Sundin niyo ang utos ko! Ako ang inyong pinuno! Mga duwag! Paano ba yan, Nanay Luz? Tinalikuran na kayo ng mga kalahi nyo! Hayop kang babae ka! Hindi mo kami basta-basta matatalo! Wala ka bang napapansin sa paligid? Natalo ko na kayo! Melissa, umalis na tayo rito. Malakas ang kutob ko na hindi tumakbo ang mga yon para sumuko. Sa tingin ko, tatawag sila ng mas marami pang aswang. At sa kabila ng galing mo, hindi mo na sila malalabanan kung lalo pa silang dadami. Tama si Divina! Hindi ka mananalo sa amin! Walang hiya ka! Aalis na tayo dito. Pero bago yan, tatapusin ko muna ang buhay ng walang pusong matanda na to! Nanay mo ko! Ako ang nagpalaki sa inyo! May utang na loob kayo sa akin! Kung may utang na loob man kami sa inyo, bayad na kami! Dahil sa pagpatay mo sa tunay naming mga magulang! Pati na rin ang pagpapatay mo sa asawa ko! Ngayon, ikaw naman ang pagbabayarin ko! Binigyan ko siya ng magkakasunod na hampas ng buntot pagi. Tinamaan siya sa braso, dibdib, tiyan at kung saan-saan pa. Napuno ng sugat ang kanyang katawan at nasunog ang balat niya. Pagkatapos noon ay muli kong nilabas ang benditadong patalim at walang pagdadalawang isip na isinaksak ko ito sa dibdib ni Nanay Luz. Hindi ito maaari. Masunog sana ang kaluluwa niyo sa impyerno! Nanlaki ang mga mata ni Nanay Luz. Sumuka siya ng dugo at tuluyang bumagsak sa lupa. Pinagmasdan ko ang paghihingalo niya hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng buhay. Umalis na tayo! Tulungan mo akong buhatin ang katawan ni Kuya Wancho. Karapatan niyang magkaroon ng disenteng libing. Sige, halika na. Binuhat namin ang katawan ni Kuya Wancho na halos lasog-lasog na pagkatapos pagpiestahan ng mga aswang. Nilagay namin siya sa likod ng sasakyan. Mabuti na lang at marunong magmaneho si Ate Divina, kaya siyang nagmaneho ng kotse ni Kuya. Salamat, Melissa.
Sinagot ko lang siya ng isang simpleng tango. Ilang saglit lang ay umaandar na ang kotse palabas ng madilim na kalsadang yon. Nilingon ko si Kuya Juancho at hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Wala na si Kuya. Mahirap tanggapin. Pero isipin mo na lang na lahat. Na kahit wala na siya, nilabanan pa rin niyang kasamaan. At nabigyan mo ng hustisyang pagkawala niya. Ilang saglit ang lumipas at nakita na namin ang maliwanag na nayon. Marami pa ring mga tao ang nagkakasiyahan sa piyesta. Pero kabaliktaran ng malalaki nilang ngiti ang ekspresyon sa mukha namin ni Ate Divina. Pareho kaming luhaan at pagod ang buong katawan sa mga nangyari. Kagaya ng napagkasunduan, binigyan namin ng isang marangal at disenteng libing si Kuya Juancho. Ang sabi naman ni Ate Divina ay siya na raw ang magpapaliwanag ng lahat sa pamilya ni Kuya. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi, ate. Walang anuman. Salamat rin sa pagliligtas mo sa akin sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo. Melissa, utang ko sa iyo ang buhay ko. Ninitian ko na lamang siya. Aaminin kong hindi ko pa siya napapatawad sa mga nagawa niya. Masasakit ang mga salitang binitiwan niya sa akin at wala siyang ibang ginawa kundi ang sisihin ako sa lahat ng bagay. Pero hindi ako nagsisisi na niligtas ko ang buhay niya sa kabila ng lahat. Miss Anne, yun na rin ang huling beses na nagkita kami ni Ate Divina sa personal. May mga panahon na tumatawag siya sa akin pero naramdaman siguro niya na wala na akong interes na ayusin pa ang relasyon naming magkapatid. Kaya sa huli, sumuko na rin siya. Pagkalipas ng ilang taon ay muli akong nakapag-asawa at nagkaroon kami ng 2 anak. Pinagpatuloy ko rin ang pagiging manunugis ko ng aswang. Lalo na nung wala na si Mang Crispin at ako na ang namuno sa grupo namin. Pero nung medyo tumanda na ako, ay tumigil na rin ako at mas piniling magkaroon ng simple at tahimik na buhay. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Gusto kong magpasalamat sa inyo na nakikinig ngayon. At higit sa lahat, maraming salamat Kwentong Takip Silim para sa pambihirang pagkakataong ito.